Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, itong mga nakaraang linggo, talaga pong napaka-busy ang ating pong istasyon sa mga coverage po ng Nazareno, tapos po kahapon yung ating pong pagkasunod sa nangyari po sa Cebu, yung ating pong Pit Senyo, yun pong pagdiriwang po ng Santo Niño. At ang dalawa pong okasyon na ito ay paala po sa atin ng kababaang loob na kung mismo ang Diyos nga nagpakumbaba, bumuhat ng kanyang krus, naging bata, sumunod sa kanyang mga magulang dito sa lupa. Ang panawagan po sa sangkatauhan, maging mababa din po ang loob, maging pong ika nga ay humble. Sa mga pagkakataong tayo po ay naging mapagmataas. Katunayan, minsan para bang feeling Diyos-Diyosan yung ating mga hangad ang kailangang masunod. Pag hindi, magagalit tayo. Sa mga pagkakataong tayo po ay naging mapagmataas, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran ng buong kababaang loob. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Atin pong iyo ko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo po ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinasabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon,
ikaw ang pangunahin sa Israel, sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsaway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulam at ang katigasan ng ulo ay katulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinaway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa iyong mga hain sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ka na kailangan. Maging iyang mga kambing at ang iyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi." Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang panauhi ng kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag nawala ng ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sidlang balat, sapagkat
papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ilang linggo pa lang matapos po ang bagong taon ng Kapaskuhan. Siguro po hanggang ngayon, ramdam pa rin ang masikip na bewang ng pantalon po ninyo. Hindi ko po alam kung hanggang ngayon ay medyo kailangan pang luwagan. May iba pa nga ang sabi sa akin, ako, Father, yung botones po ng aking pantalon, hindi ko po maisara, Father. Kailangan ko talagang mag-diet. Alam na alam po nating lahat, matapos po ang Kapaskuhan, ang bagong taon, matapos po ang napakaraming kainan, talaga naman, yan po, pagdudusahan natin ang ating ginawa. Yung lahat ng ating kinain, kailangan po ngayong magbawas, no? But more than actually yung pong mga panglabas, no? Yung atin pong maskip na damit, nako, yung sugar, yung cholesterol, yung uric acid, yung blood pressure, kawaan tayo ng Diyos. Pero mga minamahal, kaya kailangan tayong, nako, magbawas-bawas ng konti. No? Diet, o kaya mag-ayuno. Tamang-tamang po yung ebanghelyo ngayon pong araw na ito. Ang sabi po, ang issue po ay ang Panginoon natanong ng mga tao, bakit ang mga alagad mo hindi nag-aayuno? Samantalang ang mga alagad ni Juan Bautista, ang alagad ng mga Pariseo, nag-aayuno o hindi kumakain o bawas ng pagkain. Alam po ninyo, ang gawain po ng pag-aayuno o fasting, it has a very important spiritual benefit sa mga Hudyo. And even po hanggang ngayon, tayo mga Katoliko, pagmamahal na araw, meron tayong practice of fasting and abstinence. Bawas po ng kinakain o may mga pagkain tayong iniiwasan. Nung panahon pa po ito, no, ang spiritual value po niyan, unang-una, is an act of atonement, no, paghingi po ng tawad sa Diyos. No? In a way, may mga bagay pong we will deny ourselves, mga bagay na ating gustong-gusto sanang kainin. Yung ating katawan ay gustong-gusto sanang malasahan. But because tayo nagsisisi, we will deny ourselves. Ito rin po yung expression of mourning o yun pong pagdadalamhati. Sa mga Hudyo, nung time pong iyon, pag may mga big events, no, part po ng kailang pagdiriwang yung pag-aayuno. Pambihira. Celebration nga, mag-aayuno ka. Kasi po, nung time na iyon, may mga, ika nga ay, nakakalungkot na okasyon sa mga Hudyo. May mga namatay, yung kanilang templo ay nasira, no? Ito yung mga time wherein they commemorate yung mga nakakalungkot, mga trahedya sa kanila pong history. And one of their way of reminding themselves about it, nag-aayuno po sila. No? And of course, yun pong act of asceticism. Yung kanila pong katawan, in a way, parang they would reject it, yung luho ng katawan para bigyang diin yung pangailangan po ng kaluluwa. Totoo naman, minsan, because we put so much importance sa ating katawan, yung pangailangan ng ating kaluluwa ang nakalimutan. Kaya minsan, kailangang bigyan din po ng konting hirap yung katawan, gutumin para yung ating kaluluwa ay mas maging malusog. Ito po yung paniniwala po ng mga Hudyo. Even now, we have the same belief. And also, even po physically, health-wise, ang fasting ay maraming magandang epekto sa atin. Ang katunayan, sabi nila, no, it's a way for us to purify our bodies. Alam po ba ninyo, ang sabi po ng mga doktor, pag ikaw ay nagfa-fasting, meron pong punto sa iyong katawan wherein yung tirang taba, yung tirang o yung sobra-sobrang asukal, yun po yung kinukonsumo ng ating katawan. Kasi ang ating katawan parang camel. No? Yung camel, yung mga taba-taba sa atin, yung camel sa likod po yun eh. Tayo yung ating mga harapan, yung ating mga tiyan, yan po yung sobrang taba o yung sobra pong asukal. Pag ang tao raw po ay medyo nagutom na, yung kanyang katawan nagutom na, ang hahanapin niya yung mga sobrang taba.
Father, makataba ka. Ang bet mo sa taba, no? Yung sobrang taba ng ating katawan, yung sobrang asukal ng ating katawan, yun po yung kinukonsumo. Kung kaya po, yung mga excess fats and sugar, nawawala o nababawasan. Apart from that, may natawag pong cellular repairs na pag nag-fasting daw po yung katawan, habang siya po ay gutom, yung mga damaged cells, yan po ay nilinis, pinupurify. May magandang effect both spiritually and physically ang fasting. Kaya po maraming mga doktor at maraming po mga spiritual leaders, ito po ay ina-advise sa atin. Paminsan-minsan, mag-ayuno. Paminsan-minsan, magpagutom. Paminsan-minsan, yung gusto ng ating katawan, huwag mong pagbigyan. Nang sa gayon, makaranas ka ng magaganda pong benefits ng pag-aayuno o fasting. However, maganda po na ating tingnan din at pakinggan ang naisabihin ng Panginoon sa Ebanghelyo. May mga bagay na maganda. Pag maling panahon at mali ang timing, ikakapahamak mo. May mga tao po na pag mag-fasting ka, kung hindi tama yung ginagawa mo, kaya nga may mga guidance po yan, no? Yung atin pong mga doktor, they would tell us, ano ba yung tamang paraan pag-fasting? Kasi may mga tao po, nag-fasting, biglang bumagsak yung sugar. Nako, nag-alanganin po yung buhay. May mga nag-fasting, no? Yung kanya pong tiyan, bigla nag-hyperacidity. Bigla pong namilipit sa sakit ng tiyan. Nagkaroon po ng ulcer. May mga tamang paraan at tamang panahon or tamang timing ng paggawa po ng pag-aayuno. Kahit nagaano kaganda po ang maaring epekto sa ating katawan at kaluluwa ng pag-aayuno, pag maling paraan at hindi tamang panahon, ikakapahamak mo. Sa madaling sabi, mga minamahal na kapatid, sa Ebanghelyong ito, nais pong sabihin, ipaaral ng Panginoon sa atin. Hindi po sapat na gagawa ka lang ng tama. Kailangan iyong maunawaan tamang panahon at tamang pagkakataon. Hindi po sapat na maganda yung iyong intensyon. Dahil pag mali yung iyong timing ng iyong paggawa ng magandang intensyon, maaring hindi po maganda ang bunga. Sa mga magulang po dito, sa mga may apo sa inyo, kahit na gusto mong pasayahin yung apo mo, bigyan mo ng candy. O kaya yung bata, yung panoorin po ng TV o ng social media o kaya ng YouTube, wherein they can learn a lot from it. No? They can watch new things sa social media, pero pag mali po yung timing yan, ikakapahamak mo yan. Yung bata po ay kakapahamak yan. Ito rin po ang prinsipyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Totoo po, may mga panalangin tayong hinihingi, may mga nakahangad tayong matanggap sa Diyos sa ating panalangin, mga blessing. No? Walang masama diyan. Ang lahat po ng ating hinihingi, totoo, marahil ito'y ikabubuti ng ating pamilya, ng ating pong kumpanya, ng ating komunidad. No? Whatever we're asking from God, even po yung kagalingan, yung kalusugan, I'm sure mabuti, maganda po ang mga bagay na ito. Pero nawa, huwag tayong makalimot. God knows the perfect timing. Alam po ng Diyos ang tamang pagkakataon. Hindi porke po ngayong araw na ito, iyong hiningi, ikaw ay nagluhod, naglupasay sa loob ng simbahan, Lord, ibigay mo na sa akin. Hindi po kaagad ibinibigay ng Diyos. Totoo, maganda, mabuti ang laman ng iyong dasal. Pero alam ng Diyos ang tamang timing. Hindi po lahat ng bagay na maganda, pag ginagawa natin, maganda ang bunga, pag mali po ang timing. God has His own perfect timing. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya po, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung yung ating hinihinging mabuti naman, maganda naman para sa ating pamilya,
sa ating komunidad ay hindi kaagad na ibigay ng Diyos ngayon na, bukas, kaya next week. Sana huwag kang magtatampo. Huwag sumama ang loob mo. Huwag kang lumayo sa Diyos dahil feeling mo hindi ka pinagbigyan. God has His own perfect timing. Tandaan po natin, hindi po lahat ng magandang bagay na ating ginagawa, maganda ang bunga. Lalo na pag mali po yung panahon o pagkakataon nito. Pag mali po yung timing natin. Maganda, okay po yung fasting, yung pag-aayuno, pero may tamang panahon, may tamang paraan pag ginagawa ito. Pag ito'y ginawa mo sa maling panahon at pagkakataon, yung katawan mo maaaring mapahamak, yung kalusugan mo maaari pong maapektuhan. Ikasama, imbis na ikaganda ng iyong sarili. Mga minamahal, totoo po, patuloy tayong manalangin ng lahat ng mga gandang bagay sa ating Panginoon. We pray for the goodness, for God's blessings sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating komunidad, sa ating simbahan, at sa ating bansa. We pray for all the good things. Pero nawa, kasunod niyan, ating masabi, Lord, ibigay niyo po sa amin in your perfect time. Lord, nainiwala kami ang mga bagay na ito, ipagkakaloob mo sa amin sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Amen. Atin po ngayong itaas sa Diyos ang mga magandang kahilingan, ang ating mga pangangailangan, ang ating mga dasal. Sa bawat panalangin po, ang ating tugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ng mga pinunong lingkod nito, naway sundin ng udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling, pangangasiwa, paggawa ng batas at panghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa pinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway, maging bukas ang mga puso sa mapagligtas sa kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. Sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang reliyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway, maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo pong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing nagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay ng pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang mapakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idnarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itnatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Muli po ang ating Panginoon, ating mga kapiling, ang kanyang presensya, ang kanyang katawan at dugo ay sa atin. Buong kabaang loob at pananampalataya, ating tanggapin si Jesus sa ating piling. Dala ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong aalahanin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat na nalig na iniwala ng ating dasal ay lagi pong napakinggan ng ating Diyos. Alam niya ang ating mga pangailangan, pero kasabay ng ating pag-asa na ang Diyos ay naikinig sa ating mga panalangin at hindi masabi sa Kanya na nawa mangyari ang Kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit.
masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at huwag nawa po ang aming napakarami mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace po. Peace po sa inyo. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoong naikinig sa lahat ng ating dasal. Ang ating Panginoong naghahangad ng lahat ng mabuti para sa atin. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Galang hawak ng katawan, tugon ni Kristo para sa buhay na walang Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo po sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa panalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kayun din, bago po tayo matapos ng ating pong misa, yung ating pong panalangin ng kagalingan, sa mga nakikinig po ngayon na may mga pagdadaanan, maaari pong pisikal, espiritual, ano man pong inyong pong pagdadaan ng sakit, no? Atin pong hilingin ang inyong kagalingan. Lalo pa nga po, dito sa Veritas, we have what we call yung healing mass dito po sa Veritas. Akin pong hilingin, inyo pong ilahad ang inyong mga palad habang si Father po na panalangin po ang inyong kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiling mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mga karamdaman. Loobin mo po nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa naranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaliligtas ng sangkatauhan. At sa huli, ipagkaloob sa kanila ang kagalingang kailang hinihingi, nadalangin at kinakailangan. Ang lahat ng ito, Panginoon, nadalangin namin sa iyong ngalan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At At sumaiyo rin. nawa pagpalain kayong lahat at ingatan na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsihawi kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsihawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro